Isang interesting na post ang ibinahagi ng Web3 platform na XP Market na nagpakita kung ilang XRP ang kailangan para makabili ng iPhone mula iPhone 7 hanggang iPhone 17. Makikita po dito na bumagsak ng halos 99.7% ang halaga ni XRP na kailangan para makabili po ng iPhone sa paglipas ng mga taon. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano ito naglalarawan sa pagtaas ng value ng XRP sa paglipas ng panahon. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po yung bagong version ng iPhone. Ngayon ay ilan ang kailangan na XRP para sa mga iPhone model. Ayan po yung ibinahagi rito ni XP Market tungkol dito sa the cost of an iPhone in XRP. Ayan. Ayan po dito sa graphic na ibinahagi ni XP Market nitong iPhone 7 ay kakailanganin po ng 93,703 XRP para makabili po ng isa. Nang lumabas po ang iPhone 8, bumaba ito sa 3,976 XRP. Ang iPhone X naman ay nasa 4,943 XRP. Sa mga sumunod po na taon, nakita po ang unti-unting pagbaba. Ang iPhone 11 ay nasa 2,436 XRP. Ang iPhone 12 ay nasa 3,133 XRP, habang ang iPhone 13 ay bumaba ng malaki sa 791 XRP. Ang iPhone 14, 15 at 16 ay nasa 1,631 XRP, 1,567 XRP at 1,427 XRP. Yan, at ang pinakabagong iPhone 17 ay nasa 285 XRP na lamang. Kaya ang market impact po dito ay ang malaking pagbaba na ito ay nagpapakita na mas mataas na ang value na XRP ngayon kumpara sa mga nakaraang taon na maaari pong magpataas ng tiwala ng mga holders. Ano po ang ipinapakitang trend ng data? Yan, makikita po natin dito sa chart na hindi po pantay ang pagbaba kada taon. May mga pagkakataon tulad po ng iPhone X at saka iPhone 12 na tumaas muli ang XRP cost kumpara sa mga kasunod na modelo. Pero ang pangkalahatang direksyon ay pababa. Yan, pababa kung saan ay nagpapakita na tumataas po ang purchasing power ni XRP. Kaya ang market impact po dito ay kapag patuloy po na tumataas ang value ng XRP, posibleng mas maraming tao ang makakita sa kanya bilang long-term store of value na maaring magdagdag sa demand sa market. Ngayon ay ano po ang dapat nating tandaan sa data na ito? Bagamat malinaw po ang visual comparison ng XP Market, hindi tinukoy kung anong mga assumptions ang ginamit sa pagkwenta. Hindi po nila sinabi kung launch price ba or average retail price ang ginamit nila dito. Yan, maliban dito ay anong storage capacity ang kanilang pinili at anong exchange rate ang kanilang ginamit na basihan. Ibig pong sabihin, dapat ituring po ang datos na ito bilang illustration ng trend at hindi eksaktong halaga. May epekto rin ang regional price differences at saka market volatility sa final numbers. Kaya ang market impact po dito ay kahit may kakulangan po sa detalye, ang ganitong post ay maaari pong magbigay ng positibong sentiment sa market at makadagdag sa interes ng mga bagong investors kay XRP. Yan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po tungkol dito ay napaka-inspiring po na makita natin mula 94,703 XRP ay 285 XRP na lang ang kailangan para makabili ng iPhone 17. Ipinapakita po nito na patuloy ang pagtaas ng value ng XRP
sa paglipas ng panahon. Bagamat dapat pa rin nating suriin ang methodology, maganda itong paalala sa mga holders na ang paghawak ng matagal ay maaring magdala ng mas malaking value sa future or hinaharap. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.